Paano tayo nagsimula sa ganito? Napunta sa ganito. So, as per doctor, maintain lang ang folic acid. At nagtapos sa ganito. Di bali na nga. Umpisahan na lang natin yung intro. Umpisahan natin ang umaga sa isang mainit na kape. Mag-check ng mga messages, emails, at titignan natin kung may mga pending tayong gagawin para sa araw na to. Siyempre, wala nang sasaya pa sa umagang kasama mo ang mga inspirasyon mo sa buhay. Okay, substitute muna sa pagbantay kay Rohanin. If you want to sing it like a if you want to the next time I turn At syempre, dahil tanghali na, ako ang nakatoka sa pagkain. I hope I never take you for granted. Spending time with you is all that I wanted. But I'll go back to when you were small, burning all our favorite records. Tahimik at matiwasay ang paligid. Kalmado ang kalsada, at parang bawat sasakyan na dumadaan ay tila hibla ng kapayapaan. Yun ang akala ko. Masyadong mapaglinlang ang panahon. Para akong nagising sa isang magandang panaginip nang matanggap ko ang tawag na to. Hello? Mr. JM, your on-call has been activated. You have a patient transfer in medical ward. ETD at 3 p.m. Oops! Easy lang. Kalmahan lang natin. At dahil meron ng transfer, so, na-activate tayo. Dahil tayo yung on-call ngayong araw, kailangan nating puntahan at i-assess yung pasyente. Papasok na tayo sa basement ng ospital para mag-park kasi sobrang init sa labas. So kung pababayaan mo yung sasakyan mo doon, hindi matutosta. So yung estimated time of dispatch natin is 3 p.m. So meron pa tayong 45 minutes para maganda, magbihis ng uniform, mag-check ng ambulansya, tsaka make sure ng mga gamit natin na working. Although na-check na itong ambulansya kaninang umaga, gusto ko pa rin makamake sure na lahat ng equipment at mga gamit na kailangan ko mamaya available at gumagana. May konting oras pa naman tayo kaya siguraduhin na natin na walang bulilyaso. Sa patient, clinging due to hypertension. Nung nire-receive ko yung endorsement ng pasyente, doon ko nalaman na discharge to home pala ang patient na to. Ay, kaya laki ng ngiti ko. Stable na stable yung pasyente. 319, done. They can go. Okay. Okay. All the ambulance stuff. Those they will take now. Yeah, we have ambulance transfer. Did Satya call you? Yeah, okay. Actually maybe like 10 to 15 minutes from now. So can you take the ambulance to the emergency? Okay. So pupunta na tayo ng emergency para asikasuhin at para i-set up yung ambulansya natin. I'll just put it here. If I want. Yes. So the before, how one what is this? Yeah.
After maklear yung bill at approval ng insurance, tara at i-transfer na natin ang pasyente na to. Mga 8 to 10 times na din namin tinatransfer yung pasyente na to. Kaya kilala ko na yung pasyente at yung relative mismo. Kaya nung nag-ask ako ng permission kung pwedeng makakuha ng clips during the transfer, ang nakuha ko lang sagot sa kanila ay, "No worries, Habibi. I will sign the consent for you. No problem." Iba talaga yung nagagawa ng rapport at saka yung effective communication. Isa sa mga basic responsibilities ng EMT or ambulance nurse ang safety ng crew at ng pasyente. Kaya pagkasampa ng pasyente sa stretcher, ito na agad ang main priority. Sometimes I wanna know if everything is real. It could all be in my head. It's the thing that makes you feel. It's harder when you breathe. Nowhere inside your lungs. A search for inner peace. Back to where I was. Suwabe lang ang mga ganitong biyahe kasi stable na stable yung pasyente. Kaya yung mga ginawa lang namin was mag-monitor ng vital signs, suction, tsaka i-assess kung comfortable ba yung pasyente sa biyahe. Na-transfer na namin ng pasyente at na-secure na namin ang safety ng buong team. Naglilinis na kami ng stretcher at mga equipments na ginamit namin sa transfer na to. Nang biglang inabot ng relative ang feedback nila at nagsabing syukran o salamat. At ito ang feedback nila. Na-on-call man tayo at nadagdagan ng oras sa trabaho, ay bawi naman nang malaman mong satisfied sila sa ginagawa mo. Magaan man o mabigat ang kaso, ang importante lang naman ay lagi mong ibigay ang iyong 100. Maging laging handa dahil hindi mo malalaman kung ano ang susunod na mangyayari. Sa puntong to ay gusto ko nang umuwi para makasama at makabanding ang pamilya. At syempre para makapagpahinga. Pero marami pa tayong dapat tapusin at dapat unahin. If there's a chance, we will avoid balik. Anytime I avoid talaga yung pagkapanamulit. Sa sobrang layo ng pinagtransfera namin ay inabot na kami ng gabi pabalik sa ospital. At pagdating namin ay inayos ko ng mga gamit at nilinis para maging ready ang ambulansya sa susunod na transfer. Dapat ay laging nasa ayos at gumagana lahat ng mga gamit. Malinis at dapat na disinfect. Dahil hindi po pwede dito ang salitang okay na. Dapat laging sigurado. Isa sa madugong parte ng trabaho na to ay ang documentations, emails at reportings. Every after transfer ay kailangan i-secure namin lahat ng documents na dapat ay kompleto. At i-encode namin lahat ng details sa system para pag nagkahanapan ay hindi na kami matotoxic. After nun ay magsisend ng email
para ipaalam sa management, nursing supervisors, at mga colleagues namin kung ano ang mga naging resulta ng ambulance transfer. Pagod man at medyo antok na, masaya pa rin at isang araw na naman ang naraos. At ito ang feeling na hinding-hindi ako magsasawa. Ang umuwi na may naghihintay. Miss ko, Papa! Love you. Bawat pagsubok ay hakbang patungo sa tagumpay. Ang hirap na nararamdaman mo ngayon ay magiging dahilan ng paglakas mo bukas. Hindi lahat madali, pero bawat pagod at sakripisyo ay may kapalit na magandang bunga. I just finished checking the ambulance. Let's go. Assalamualaikum. So this is a case of preeclampsia. Ang buhay ay parang isang malaking palabunutan. Hindi mo hawak kung anong baraha ang mapupunta sa'yo. Ang importante ay kung papaano mo ito laruin. Amir coming. July, August. Short staff there, so they need our help. The transfer, so na-on call tayo. Tsaka nireceive na namin lahat ng mga documents ng pasyente. At higit sa lahat, ay wag na wag kang bibitaw. Hello? Good morning, Mr. JM. You have an ambulance transfer.